Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po. Merry Christmas po uli. 'Di ba? Hindi ako nakapag-upload nung 25. Actually, 25 ito ni-record ko 25 ng gabi. Yung video ko kasi ina-upload ko kanina pang umaga to. Kanina pang umaga. Anong oras na As of this time, 11:22 PM na to. Baka bukas ko na to i-publish tong yung video na na ginawa ko pang Christmas sana. Kaya lang ang bagal ng internet, hindi ko alam kung bakit. Anyway, kaninang umaga, pumutok yung inbox ko kasi sabi sinagot daw ni Master Gala yung reaction video ko about do sa fake na ginawa niya. Pero bago lahat, mga kababayan ko, basahin muna natin yung mga comments ng mga supporters niya doon sa video na ginawa ko kagabi. Doon tayo magfo-focus doon sa mga supporters niya, no? Saan na ba yun? Ito, unang-una, si Ma'am Gemma Mendoza. Sabi ni Ma'am Gemma Mendoza, ika nga ni Boss Rino, fake man o hindi, ang importante ay na-entertain mga viewers. Peace, yo. Importante na. Ito yung madalas kong tinututulan na na banat. Yung ang importante na hindi 'Di ba? Ganun na ba tayo kababaw? So ibig sabihin, kahit na puro kasinungalingan ang mapanood natin, importante na entertain. Please, wag naman tayong tatanga-tanga. Pero ibig sabihin siguro ni Boss Rino dyan, fake man o hindi, syempre, may mga umami naman may mga naglalagay naman ng disclaimer na for entertainment purpose only. 'Di ba? Yun, kung fake man o hindi, wala namang problema doon. Hindi, actually, yung paggawa ng fake na content or wala namang problema talaga doon As long as na dinideklara yon ng gumagawa na hindi totoo yung ginagawa niya, na yun ay para sa entertainment lamang. Marami namang gumagawa niyan katulad nung si Tabiapo, 'di ba? Gumagawa siya ng mga ganyan, pero ang daming views niya. Daang libo ang views niya, pero for entertainment lang yung ginagawa niya. Yung may mga aswang, ang ganda nga ng effects nun Ang ganda nga ng pagkakagawa ng aswang nun 'Di ba? Kahit kailan hindi hindi I assume yun yung ibig sabihin ni Boss Rino, na kung fake man pero nililinaw na fake, 'di ba? Pero yung fake man o hindi, yung ganyan hindi ko alam, para sa akin kung sinabi man ni Boss Rino yun ng hindi niya na disappointing naman yun. 'Di ba? Lahat dapat tayo dito responsable sa ikinakalat natin sa social media. 'Di ba? Dapat lahat tayo nagbabantayan dito dahil mahirap kasing maging totoo ang peke. Lalo na pag pinaniwalaan ng mga tao yung peke. Yes, yung sa inyo, I don't know nga sa inyo hindi ko alam kung palusot nyo lang talaga yung yung alam na namin fake, or sinasabi nyo lang yun dahil na booking. 'Di ba? Hindi maganda. Ma'am Gemma Mendoza, I'm so sorry po, pero hindi maganda 'to. Yung sabi mo fake man o hindi, ang importante ay na-entertain mga viewers. Oh, hindi. Hindi naman movie 'yan Huwag niyong ikukumpara sa movie kasi madalas bakit yung mga hindi mo i-bash yung mga gumagawa ng pelikula. Yung mga gumagawa ng pelikula, alam naman natin na yun, na hindi naman totoo, fictional 'yun. Yung mga gumagawa ba ng pinaninindigan nga nilang totoo yung ginagawa nila 'Di ba? Sana ba yung iba dito? Si Ma'am Ferilyn Villacruzis naman, ang sabi niya, hilig mo mamuna ng iba, bagay sa'yo, maskara mo, mukha kang bungo. Hindi, kayo din naman, pinupunad yun, di naman ako Kaya lang naiintindihan ko kayo kasi nasa public yung video nyo. Sana intindihin nyo rin, nasa public din yung video ni Master Gala. 'Di ba? Ito nga, binibigyan ko nga kayo ng pagkakataon na sagutin yung inaano nyo Yung sinasabi nyo sa akin
Dahil alam ko kasi, importante yung concern nyo. Baka mamaya hindi nyo lang kasi naiintindihan yung ginagawa nyo. 'Di ba? Tapos, at saka inamin na yan ni Master Gala na fake yan. Dahil nag-uumpisa pa lang siya mag-vlog kaya gumawa siya ng fake content. Justifiable ba? Justifiable ba yun na nasabihin na nag-uumpisa lang kasi kaya fake? Ganun ba talaga dapat? Pag nag-uumpisa ka, kailangan fake yung ano? Hindi ko maintindihan sa mga supporters si Master Gala kung nilulusot lang siya o hindi eh. Nahihirapan akong intindihin kayo. 'Di ba? Dahil nag-uumpisa lang siya, kailangan konsintihin na natin. 'Di ba? Kaya dahil nag-uumpisa siya, okay lang na fake. Ganun ba 'yon? Hindi ko naiintindihan 'to. Itong mga pangangatwiran na 'to, wala sa hulog eh. Tapos so okay lang sa'yo mameke kasi nag-uumpisa at aamin kapag nahuli na. At least umamin. Kung kailan nahuli. Saka halos lahat naman ng vlog niya ay totoo. Wala, hindi. Wala tayong pakialam do sa vlog niya. Ang point kasi dito, nameke, yun ang pinag-uusapan eh. Tapos napasok na naman yung isang beses lang na dalawang beses siyang nameke. Yung isa, papakita ko yung isa. Sana mahanap ko pa dalawang beses siya nameke. Yung may tali na na bote ng pabango. Sana ba yun? Sana mahanap ko. Ito, multong gala sa nicho. Dito nga hinahanap ko. Ako pinilit ko intindihin to eh. Itong video niya na to eh. Pinilit ko siyang intindihin dito, mga kababayan ko, na baka mamaya ito ay prank lamang. Pero kung mapapanood nyo to, wait lang nag-commercial lang kung mapapanood nyo to, wala siyang sinabi na yan ay lamang. Tara mo patay kaysa sa buhay. Pero ito talaga, natatakot ako. Papansin ko, parang gumagalaw kasi siya. Gumagalaw, di ba? Oo. Kakaiba. Kasi wala naman talaga ditong Wala daw, Ay, hindi ko alam kung sinasadya, pero kitang-kita nyo dyan, may tali dyan, wala daw nakikitang tali. Ayan nakikita nyo naman dito, di ba? May puting sinulid dyan, I consider this fake. Kasi hindi niya naman diniklara na ito ay biro lamang. Di ba? Binabasa ko naman tong baka mamaya nagiging maunawain naman ako. Di ba? Baka malay mo naman, nakalagay dito for entertainment purpose only. Pero wala ako nakikita eh. Kahit pin comment niya man lang sana dito na na gawain niya na yan nung 2 years ago pa. Di ba? Yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan, nameke ba si Master Gala? Nameke. Yun lang naman ang sinasabi sa kanya eh. Hindi naman yung mga videos niya na bago ngayon. Di ba? Nameke ba si Master? Nameke si Master Gala. O anong kailangan ika-defensive nyo doon? Di ba? Inaano ko dito, tinitingnan ko dito kung may pag-amin siya dito. Wala naman siyang pag-amin dito. So ito nga, may naniniwala dito, naniniwala ako diyan kasi maraming beses na ako nakita ng multo ni hindi niya nga man lang kinorek yan, kung yan ay nagbibiro lamang siya. 'Di ba? Oo nga, ang pabango gumalaw, may anino din ako nakita diyan. Pero yung iba, ina-assume na nag-aano lang siya, nagbibiro lang siya. Pero hindi niya nililinaw, ibig sabihin may naniniwala. Ako, gets ko na nagbibiro siya doon. 'Di ba? Pero wala siyang wala siyang moral obligations na ipaliwanag yung ginagawa niya dito. Na nakikita ko dito, kapag lumusot, nakalusot. Pagka hindi nakalusot, hindi lulusot. Just imagine, 2 years ago, nung nireakan ko, sa kanya lang dinilit at sa kanya lang inamin na peke. 'Di ba? Come on. Tapos sasabi niya dito, saka halos naman ng vlog niya ay totoo. Isang beses lang daw na nagkamali. Huhusgahan mo na agad. Bakit perfecto ka ba?
Hindi sa pagiging perfect. Paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo dito, makasalanan akong tao. Yung mga nire-react ko dito, ito ilang beses ko na inuulit ha. Yung mga nire-react ko dito, pag nilista mo yung mga kasalanan niyan at kasalanan ko, baka akong pinaka-demonyo sa lahat. Baka wala pa sa kalahati ng kasalanan ko yung kasalanan, wala pa sa kalahati ng kasalanan ko yung kasalanan na gawa ng mga idol nyo. Pero hindi pagiging perfecto ang pinag-uusapan dito. Simpleng tanong to eh. Fake ba yung ginawa o hindi? Fake! At hindi niya diniklarang fake yung ginawa niya. 'Di ba? Ngayon lang siya umamin nung nareakan na. So just imagine, kung hindi marereakan, hindi mo aaminin na fake yung ginawa mo, hahayaan mo na lang 'yon, men. Ano ba namang klase kayo, 'di ba? Hindi na nagwo-work yung ba, perfecto ka ba? Katulad ganito ako hindi naman ako kagwapuhan. Hindi naman ako gwapo. Pero kung tatanungin mo ako, si Wamos ba ay gwapo? Si Sander, yung hindi pa nagpaparitoke si Sander Ford, si Marlo Arizala, gwapo ba yon? Pangit yun. Pero kailangan ko bang maging gwapo muna bago ko sabihin pangit sila? Alam naman natin ang batayan ng pangit o hindi. Pagiging objective ang pinag-uusapan dito, hindi pagiging perfecto. Hindi naman yung pagkasanto ni Master Gala yung kini-question dito eh. Yung video niya lang eh. 'Di ba? Sana nakikita niyo yung sarili niyo na na nagdadadaldal ng ganyan, na parang ginagawa niyo tanga yung sarili niyo para sa idol niyo, 'di ba? Wag naman si Master, isang beses niya lang ginawa 'yon. Naiintindihan ko nasasaktan kayo, pero fake talaga. Gumawa siya ng fake. Hindi ko naman pinupuna yung ibang ginawa niya eh. Actually, pinuna ko pala yung ibang ginawa niya. May mga time kasi, ito, seryosohan tayo, ayoko makasakit, pero nagiging objective ako. When you say objective, ito yung mga bagay na hindi nyo pwedeng tutulan. Ito ay base sa katotohanan. Iba ang subjective sa objective. Ito malamang yung mga ibang viewers ko, sukang-suka na sa kaka-define ko kung ano yung objective sa subjective. Ito mga kababayan ko kinakausap ko po kayo, mga fans ni Master Gala, para maintindihan nyo. When you say subjective, ito yung mga bagay na na para sa akin lamang. 'Di ba? For example, ganito paulit-ulit ko example to nanonood tayong pelikula. Ang pelikula na napanood natin ang bida doon ay si Vice Ganda. Ngayon, tawang-tawa ako sa pelikula. Sasabihin ko, para sa akin, ito yung pinaka nakakatawang pelikula na napanood ko. Samantalang ikaw, para sa'yo, hindi naman ako natawa. 'Di ba? Para sa'yo yun. Para sa akin, tawang-tawa ako Yun ang tinatawag na subjective. Next, subjective. Ang anak ko ang pinakagwapong bata sa buong mundo. 'Di ba? Siyempre, anak ko yun 'Di ba? Kaya yun ang pinakagwapo sa mata ko. Nagigets nyo? Maring ikaw, pag nakita mo yung anak ko, hindi naman gwapo yung anak mo Kamukha mong pangit din 'Di ba? Kasi nga, magkakaiba tayo ng tingin. Pero ano yung mga objective na bagay? Ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng tutulan. 'Di ba? For example, babalik tayo dun sa sa movie Sasabihin ko, ang bida sa pelikula ay si Vice Ganda. Tututulan mo ako? Objective yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, para sa akin, ang bida dyan si Alden Richards. Hindi pwede. Si Vice Ganda, kahit saang korte tayo makapunta, si Vice Ganda ang bida dun sa pinanood nating pelikula. Pangalawa, tungkol sa anak, paano ko gagawing objective yon? 'Di ba? Ang anak ko ay walang ngipin sa harap. 'Di ba? Tingnan natin parehas. O nga, walang ngipin sa harap yung anak mo. Ang ngipin lang ng anak mo, dito lang parang pangil, bungal yung anak mo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, para sa akin, walang hindi bungal ang anak ko. Hindi pwede 'yon. Kasi nakikita natin parehas bungal yung anak ko 'Di ba? Pero yung mga bagay na nakakatawa para sa atin, pinakagwapo para sa atin, yon hindi mo pwedeng tutulan yon dahil subjective yun. Nagigets niyo ibig ko sabihin?
Eh, katulad dito sa video ni Master Gala, objective, sinasabi ko, fake yung video. Fake naman talaga. Hindi mo pwedeng sabihin para sa iyo totoo. May evidence at inamin ni Master Gala na fake eh. 'Di ba? Come on. Huwag niyong ilulusot. Ganon talaga, masakit ang katotohanan. Tapos ito, sasabihin nitong isang bugok na to, si Rain. Ang bitter nyo, kaligayahan nyo bang siraan ng kapwa? Dito na naman tayo sa siniraan eh. Anong sinira ko doon? Sinabi ko fake. Umamin si Master Gala na fake. O paano paninira yun? Paano ko siniraan yun? May explain nyo ba? Nagsabi ako ng totoo eh. Paano nangyaring paninira yun? Masyado kayong perfect. Hindi pang huhusga to. Totoo naman talaga eh. Ngayon kung sasabihin nyo halimbawa, nang huhusga ako, unang-una, hindi naman pagkatao ni Master Gala yung inaano ko eh, pinupuna ko eh. Ang mga pinupuna ko dun sa mga kinikriticize ko na video, 'di ba? Yung video lang nila. Wala akong pakialam kung sino sila bilang tao. Kapag sinabi kong fake yung video niya, fake. At dahil fake yan, sinungaling ka dahil sinasabi mo totoo yung video mo eh. Ngayon, tungkol ba sa pagkatao, ang dami-dami nga nagtatanong sa akin dito oh. Sabi, bading ba si Master Gala? Wala akong pakialam dun kung bading yun o hindi. Hindi naman yun ang issue eh. Hindi naman kasalanan ng pagiging bading eh. Di ba? Marami nagtamo, basahin mo yung comments dyan, feeling ko bading si Master. Hindi ko pinapansin yun kasi pagkatao na ni Master Gala yung pinag-uusapan dun eh. Nagigets nyo? Pero ang main issue dito yung video. Kailangan yung tanggapin na peke. Ang dami yung ang dami yung dahilan eh. Para mahilot nyo yung yung issue eh. 'Di ba? Inamin na nga ni Master Gala, ako na yung nanalo. Umamin na yung idol nyo. Ano pa bang ang anuhin nyo dyan? 'Di ba, men? Ano pa bang Tapos sabi ko nga, tinanong ko, alin bang paninira dyan? Aba, malay ko siya. O, kita mo, tanga. Magsasalita siya, hindi niya alam yung sinasabi niya. Pambihira. May maisabi lang talaga eh. Ito, sabi ni Kaka Wiwiwis. Ano man ang nito? Oo, boss, nakagawa ng mali si Master Gala. At nag-iisa lang for the rest of it. No! May pinakita ko, dalawa eh. Ito paano nyo masyasure na nag-iisa lang ang ginawa niya? Paano yung mga bagay na hindi pa natin nahuhuli? Diba? Hindi ba kayo ito ang problema sa ating mga Pilipino. Ito yung problema sa ating mga Pilipino. Porkit mahal natin yung isang tao, 'di ba? Kung ano lang yung inamin, yun lang yung hindi ba pwedeng tubuan kayo ng utak? Mga kababayan ko, hindi ko naman sinasabi na lahat ng content niya na ipeke. Pero dito sa experience natin na nahuli mo na nameke ng isa, 'di ba? Hindi mo pa ba pwedeng paganahin yung utak mo na maging cautious ka na sa susunod? At maniniwala ka pa uli. Ang bilis nyo eh. Paano kapag pinanindigan niya na maniniwala pa rin kayo na totoo yung ginagawa niya? 'Di ba? Ayun sabi nyo, nakagawa ng mali si Master Gala. Siyempre, no choice ka na. Kailangan tanggapin mo na dahil inamin na mismo ng idol. Biglang magsasabi, nag-iisa lang for... Sigurado ka ba nag-iisa lang yon? Tandaan mo, hindi niya aaminin niya nung hindi ko pa in-expose yan. Paano pag may na-expose ako uling isa? Sasabihin nyo na naman, dalawa lang ang ginawa niya. Diba? May na-expose na naman uling isa, tatlo na naman. Diba? Ang sa akin lang, maging cautious na kayo. Diba, men?
Tsaka matagal na yun. Wala akong pakialam kung matagal na yun. Ang bottom line dito, ang pinag-uusapan dito, yung authenticity ng video. Hindi na e-expire ang pamimeke. Kahit panahon pa ng hapon na ginawa yan, nameke ka pa rin. Hindi mo natatakasan yung dati mong ginawa. Parang ganito lang yan, men, ano? Halimbawa, nakapatay ako nung high school ako. 'Di ba? Then walang nakakaalam nun na nakapatay ako nung high school ako. Then neto lang nagkaroon ng breakthrough. Nagkaroon ng investigasyon na may nakasaksi pala na ako yung pumatay. Pwede ko ba idahilan na hindi. Matagal na 'yon. Hindi na i-expire yung ginawa mo. 'Di ba? Kasi ito yung sinabi ni Master Gala eh. Tsaka matagal na 'yon, nagsisimula pa lang siya nun, boss. Dapat maintindihan. No, hindi pwede kahit kailan. Hindi na-justify yung yung ginawang kasalanan. Yes, ako makasalanan din po ako. Pero it doesn't mean na mali ako sa sinasabi ko dito. Di ba? Di naman porket nakagawa siya ng ganon, kakalimutan na lang yung mga nagawa niyang totoo. Hindi naman kinakalimutan, pero hindi niyo ba pwedeng pag-isipan at balikan uli yung ginawa niya? Na baka mamaya, hindi ba kayo kinilabutan na baka, naku, nahuli siya ng isa, hindi kaya yung mga ibang napaniwalaan namin, peke na rin? Hindi niyo ba pwedeng isipin yon? Di ba? Hindi nyo ba pwede isipin sa sarili nyo yon? Nag-assume na agad kayo na iisa lang yung ginawa niyang peke at lahat totoo na? Nakakakilabot yan. Alam ko na yung nagiging alam ko na yung nagiging problem dito sa Pilipinas kaya hindi tayo umuunlad eh. Yung ganyan mentality. Sa mga politiko na apply din natin yan eh. Halimbawa, isang politiko nahuli na ng napatunayan na plunderer. 'Di ba? Na-convict na nga eh. Tapos iboboto nyo pa rin? May nangyayaring ganyan. Kasi may chance na yes, I do believe na may chance na magbago ang tao. Pero hindi ba kayo man lang magiging magiging stricto na sa standards nyo? Masyado naman kayo magpatawad ng ganyan. Hindi ko sinasabi huwag yung patawarin pero masyado naman kayong madaling paikutin. Diba? Hindi naman dapat pwede lang sabihin na ganun lang fake fake naman talaga eh. Anong tawag mo doon? Fake naman talaga eh. At may pag-amin yung idol nyo eh. O anong masama pagtawagin siyang fake? Inamin niya naman na nameke siya. Hindi, sabi niya gano'n, unfair naman nun, dun ka lang sa fake talaga, yung mga nanluloko talaga na ayaw aminin fake yung mga video nila. Paano ako naging unfair? Inanalyze ko talaga yung video. Kaya nga pinapakita ko, fina-flash ko sa inyo dito kung ano yung pagkakamali. Paano naging unfair doon? Ang unfair doon, out of nowhere, sinabi ko lang na peke yung video niya na hindi ko pinapatunayan sa inyo. Tapos magtuturo ka ng iba na doon ka lang sa mga fake. Who the hell are you? Isa rin ako sa netizens. Isa rin ako sa mga audience na nanonood niyan. May freedom of expression tayo. Kung ano yung karapatan mo na pagdadaldal ko dito sa channel ko, karapatan ko rin yan. Ang pagkakaiba lang natin, yung kino-comment mo kasi tinatype mo ako, yung kino-comment ko sinasabi ko. 'Di ba? Tandaan nyo, itong mga pinag-uusapan natin, naka-public to yung video niya naka-public. Hindi naman buhay niya yung Hindi naman buhay niya yung pinakikialaman dito eh. Kahit minsan hindi ko naman kinomentan yung sexual orientation ni Master Gala. Wala naman ako pakialam dun eh. Di ba? Inamin niya to na fake. Bisita ka sa vlog niya.
Pero yung mga ginagawa niya ngayon legit na, wala nga akong pakialam. Tinapik ko ba yun yung, yung mga recent na ginagawa niya? Maganda nga ang feedback ko dun sa mga dun sa recent na ginagawa niya eh. 'Di ba? Hindi nyo ba na-appreciate 'yon? Kino-consider ko siya sa isa sa legit until such time na nakita ko tong video na to. Diyos ko naman, kababayan ko. 'Di ba? Pero yung mga ginagawa siya ngayon legit, tas gusto ko ring makita ka na mag-ghost hunt ka para hindi mo lang nakikita yung pagkakamali ng iba. Anong kinalaman ng pag-ghost hunt ko? Sa mga nakita ko na hindi, tinan mo ha, hindi nga ako nag-ghost hunt, nalaman kong peke at inamin nga ni Master Gala na peke eh. May relevance ba na kailangan Kailangan ba na mag-ghost hunt ako? Inamin nga ng idol mo. Diyos ko. Para hindi mo lang nakita ang pagkakamali ng iba minsan, dun yung nag-react, sinubukan, alam mo yan, kasi Boss Rino sinubukan, pero ikaw, wala pa, try mo lalo kang sisikat, sir. Lalo na pag tinanggal mo maskara mo, sir. Ano kinalaman ng maskara ko? Fake pa rin, sabi ko sa'yo dito, fake pa rin. Tama ka, sir, pati life mo, fake eh. Tingnan mo, ikaw, anong patunay mo dyan na fake ang life ko? Kasi wala naman talagang totoo para sa'yo. Paano kung may naipakita ako sa'yo na nareakan ko na totoo, na naniwala ako? Hirap sa inyo eh. Come on. Nasabi ko na fake ang life mo dahil nakamaskara ka, pwede namang wala po. Gusto ko bawal ba? Bawal ba? Pag nakamaskara ako, fake ang life ako. Nagkakanda buhol-buhol na yung mga fans ni Master Gala sa kakatanggol sa kanya. Di ba kayo nahihiya niyan? Ginagawa niyong tanga yung sarili niyo, men. Para lang maipagtanggol si Master Gala. Huy, gising! Di ba sa kapo content ng iba pinakikialaman mo, Sir Bungo? Kami pong mga viewers, alam po namin ang fake content at hindi. Pero nasa amin na yon. Exactly. Audience din na, viewer din ako eh. Katulad mo rin ako na viewer eh. Di ba? Di nasa sa akin din yon. Tsaka ito yung walang kamatayan na dahilan, yung pinakikialaman mo. Sabihin mo kay Master Gala, mag-private siya ng video niya. Para walang makapanood. Para walang makialam. 'Di ba? Baka hindi nyo kasi alam ang laro ng social media eh. Kay Rendon Labador nga, itong idol mo nga, gigil na gigil kay Rendon Labador kahit hindi siya kahit hindi siya pinakikialaman ni Rendon Labador eh. Tigil mo ng panggagago mo, Rendon. Pinakikialaman niya si Rendon. Bakit yan pwede? Ako hindi. Mali ang ginagawa ni Rendon. Ni Rendon Labador. Pinakikialaman ng idol mo. Pakinggan mo. Ang point ko lang doon kasi minsan yung mga nananahimik na kahit yung artista O, diba? wala siyang pili-pili. O, diba? Kinikriticize niya. Ba't siya pwede? Ako hindi. Diba? We both agree na mali ang ginagawa ni Rendon Labador. Kasi nga, katulad ni Michael B na diba lang si Michael B, nag-tweet ba yon or nag-post lang si Michael B, binigyan agad ng maling meaning ni Rendon Labador. We both agree, bakit siya pwede, ako hindi? Totoo naman yung sinasabi ko na fake yung ginawa niya. Come on. Diba? Binabago nyo yung standard nung nung paniniwala nyo eh. Pag yung idol nyo pwede, di ba? Pero pag yung idol nyo na ang under the microscope, hindi na pwede. Huwag nang pakikialaman. Come on. Nasa sa amin na yun kung panoorin namin o hindi. Hindi ko naman sinabi ko ba na tigilan yung panoorin yan? Pinigilan ko ba kayo? Panoorin nyo yan. Magpadala nga kayo ng pera dyan, wala akong pakialam eh. Basta sabihin ko fake. Hindi ko naman pinipigilan yan eh. Kahit nga yung sinasabi mo sa akin, pwede ko rin bang sabihin sa'yo na, di wag mo kong panoorin kung ayaw mo na sinasabi ko. Hindi pwede, nasa public ang video ko. Di ba?
Pasalamat nga kayo, binibigyan ko kayo ng panahon na isa-isang sagutin para maunawaan nyo. Kasi gusto ko kasi maunawaan nyo yung ginagawa nyo. Ito, kasi pinagpaguran na nila at ginastusan sa totoo lang, sir. Hindi mo ako basher at wala akong ambag sa'yo, sir. Pero manglait ka. Kailan? Anong nilait ko dyan? Sinabi ko fake yung video, paano pang lalait yun? Paano pang lalait yung sinabi ko fake yung video? Talaga naman fake. At inamin nung idol mo, anong nilait dun? Tapos yung sinasabi mo ditong pinagpaguran nila. So, pag pinagpaguran at ginastusan nila, absolto na dapat? Paano yung mga akyat bahay? Nagpagod yun na, na umakyat sa hindi nila bahay. Di ba? Paano yung mga hold-upper na nagplano na, nagpagod na planuhin na pasukin ang bangko? Hindi justifiable to eh. Tapos, ikaw content mo, ikaw nakaupo ka lang sa kwarto mo, laway mo lang. Madali ang ginagawa mo, gawin mo. Sige. Since ang sinasabi mo sa akin, gawin ko yung ginagawa nila, di ba? Kasi nga ako nakaupo lang dito, hinahamon kita, gawin mo rin tong ginagawa ko. At titingnan ko yung galing mo. Titingnan ko kung makakabuo ka ng isang sentence na ikikriticize mo sa akin. 'Di ba? Akala nyo madali to, itong ginagawa ko na to. Try nyo. I-try nyo. Yung magsalita dito na hindi kayo paulit-ulit. I-try nyo. 'Di ba? I-try nyo kung kung madali itong ginagawa ko. Ano yan eh, 'di ba? Fallacy yan men eh. Fallacy yan eh. Yung sinasabi nyo na ikaw nakaupo ka lang diyan. Paano yung mga mga news reporter? 'Di ba? Paano sila tulfo na nagki-criticize sa mga masasamang loob? Nakaupo lang naman sila din doon. Nagigets nyo? Come on. 'Di ba? Ito na nagmura. Dang ina mo bungo, pakialamero ka sa mga vlogger na di ka naman ginagago. Hindi daw ako ginagago. Wrong. Isa ako sa audience niyan eh. At during the time na na pinapanood ko yan at nalaman kong fake yung pinapanood sa akin, para sa akin, ginago ako nun. I'm so sorry. Yun ang feeling ko eh. Ginago ako nun. Ikaw ang nanggagago eh. Paano ako nanggago? Dahil binuking ko na fake? Diba? Ganun ba yung panggagago sa inyo? Dahil binuking ko na fake? Come on. Katulad nito, may na-hurt to. Sinira mo lang tiwala namin sa Master Gala. Pati ba naman ikaw gumagawa na ng peking video? Kasi nga ngayon lang nalaman ni ma'am. Sabing ganun nito, malapit ka ng maging si Rendon Labador, perfectionist masyado. Hindi na reaction video yan. Iba yung reaction video sa ganyan na style mo, na perfectionist hanap mo. Maski Diyos or angel siguro hindi ka naniniwala kasi hindi mo nakikita. Ito yung hindi nyo naiintindihan eh. 'Di ba? Hindi pagiging perfectionist ito. Itong ginagawa ko na to. Hindi pagiging perfectionist to. Kasi kung perfectionist ako, pati yung mga grammar ni Master Gala, pupunahin ko yan. Pati yung pananamit niya, di ba? Pati yung basta kung ano-ano. Hindi pagiging perfectionist to. Alam ko yung mga taong nagkakamali. Ganito ha. Halimbawa si Master Gala nagvi-video, may nahagip siyang puti. 'Di ba? May nahagip siyang puti sa video niya. Tapos sinabi niya doon sa video niya na guys, may nahagip ako na white lady. 'Di ba? May nahagip ako na white lady, guys. Dahil sinabi niya na may nahagip siyang white lady, marami naniwala na tao.
Ngayon, inimbestigahan natin ngayon. White lady ba talaga yung nahagip ni Master Gala? In slow motion natin, nakita natin, posting puti lang pala. Ngayon, hanggang sa, ay oo nga no, sabi ni Master Gala, oo nga no, posting puti lang pala. So, hindi pala siya white lady. Ngayon, nagkamali si Master Gala. Ngayon, sinungaling ba si Master Gala? No? Hindi. Nagkamali lang naman talaga siya eh. Akala niya white lady yun. Diba? Akala niya white lady yun, pero hindi. Lahat nangyayari yun. Kahit sa akin, nangyayari din yun. May mga bagay tayo na inaakala natin na ganon, pero mali pala. Hindi pala yun. Diba? Halimbawa, ganito, ano? Ang pagkakatanda ko, nakasaksi ako ng isang pangyayari. Nakita ko, sinampal niya. Nakita ko, si Pedro, nakita ko, sinampal niya si Juan. Diba? Nung ni-replay yung CCTV, sinuntok pala. Hindi pala sampal. Kasi nung time na nakikita ko, papaganon yung movement ng kamay. So, ina-assume ko parang sinampal niyang ganon. Yung pala naka-close yung kamao. Sinuntok, nagkamali ako. Ngayon, sinungaling ba ako? Hindi. Yun lang ang pagkakakita ko. Diba? Nangyayari sa atin lahat yan. Nangyayari sa atin lahat yan. Yung pagkakamali, alam ko kung ano yung pagkakamali. Pero yung situation na ginawa ni Master Gala na sinadya niya. Sinadya niya na may pagsuotin ng pang white lady. Sinadya niya na may pasuotin na pang black lady. At sinabi niya pa doon sa video, paninindigan talaga namin, tama. Ay, binuran niya na yung video nga pala. 'Di ba? Panoorin niyo reaction video ko. Sabi ni Master Gala, paninindigan daw talaga niya yung ano. Ano yun? Nagkamali ba siya noon? Hindi, sinadya niya yun eh. Sinadya niya yun. Diba? Hindi yun hanapin nga natin yun dito. Yung sinabi niya na yun. Para maintindihan nyo ha. Kasi wala na to, binura niya na daw to eh. Kapag may lakas. Itong video niya na to eh. Dami pang commercial, wait lang ha. Nakalimutan ko na naman mag-Brave browser eh. Sa moment na talaga. Pero in fairness, mga tingnan natin habang nag-explain si Master Gala dito. Dala ng camera niya. Iba yung nagsasalita. Wala talaga eh. Tama ha? Wala talaga. Bigla nag-cut. Magpa-flashlight. Hindi mo. Biglang bumalik na si Master Gala, ano? Sorry ha, yung kanina sinabi ko na baka forward ko lang. So guys, Sinek daw nila yung yung video. chinek po namin yung video. Dahil na nga mabagal. Habang niloload to, babalikan ko yan. Read muna ako na ibang comments. Bagal na internet ngayon, pati nga upload ko naapektuhan. Merry Christmas din po, idol. Para sa akin, okay lang naman. Tingin ko sinadya niya yung content. Matagal na, diba? Siguro na-realize niya na mali. Makikita mo naman ngayon, wala nang daya. Pero ngayon niya lang inamin eh. 'Di ba? Ang importante di na niya inulit katulad yan ng Pero hindi niya kasi inamin nung that time eh. Kung hindi pa hindi niya i-declare ang So, yun lang yung comments. Ay, si Ma'am Liza Sunga, ito ay saloobin ko lamang. Matagal na akong nakasubaybay ko, Master Gala. Kahit ano pa yan, okay lang sa akin. Fake or real, basta nag-enjoy ang panonood ko, di ba? Same dahilan nung
Yung basta na-enjoy kong panood ko, marami na rin siya napunta, bla 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 bla. 'Di ba? May mga ginawa man na maganda si Master Gala sa vlog niya. Doon lang tayo mag-focus doon sa mismong sa mismong nireakan ko. Kasi yun naman ang issue eh. Parang ganito lang yan eh, yung babanatan nyo na, oy, si Pedro nang rape ah. Diyan lang kayo magpupukusan na rape eh, namigay naman siya ng bigas. 'Di ba? Parang walang kinalaman yung mga niyang ginawa. Meron pa siyang obligasyon na dapat niyang sinabi yung totoo. Tingnan nga natin dito yung kung nag-load na yung video. Yung minsan nakakapikon din yung dahilan na basta kami nag-i-enjoy. Ganyan na ba kayo ka-selfish? Diba? Parang ayaw na po namin. Dahil So just kasi ko kanina, 'di ba, sabi ko. So just imagine itong mga sinabi niya na to, kasi nungalingan na to lahat eh. Kasi inamin niya, alam niya sa sarili niya fake to eh. Kung at hindi ka na haba na ganito. Parang ayaw nakakadal. Master guy. Basta may Out sa'yo. Guys, correction lang kung na pinasukan mo. Tito ko yon. So, yung mga ito na kay Sir Ed Calawag na sinabi niya. Dali lang naglo-load. namin. Ba't masyadong defensive? Totoo mo ha? Yung sinabi ni Master Gala dito. Na kung ano yung lumabas sa video, yun po yung nakita namin. Ba't masyadong diba? Kung ano daw yung lumabas sa video, yun daw nakita nila. Hindi siya black lady eh. Ito po paninindigan namin. Paninindigan daw. O diba? Ito na yung kung ano yung lumabas sa video, yun po yung nakita namin. O ito yung sinabi niya. Kung ano yung lumabas sa video, yun ang paninindigan daw nila. O paano yun? Diba? Ano ba yan? Pagkakamali pa rin ba? Hindi pagkakamali yan. Sinasadya niya na yan eh. Diba men? Inuulit ko, hindi ako banal dito ha. Ang pinag-uusapan natin kasi dito, yung obligasyon ni Master Gala sa mga nanonood sa kanya. Diba? Kasi yan yung nilabas niya sa public eh. Nilabas niya sa public tong video na to eh. At may kaakibat na yan, na responsibilities yan. Hindi nyo pwede sabihin na katulad ng sinasabi ni Kuya Red na wala akong responsibilidad sa inyo. So ibig sabihin pala, kahit ako dito, take note hindi personal ito. Hindi ko naman sinasabi na, alam mo yan ba si Master Gala, yan, nakapatay ng tao yan, ng rape yan. Hindi, wala akong pakialam doon. Kasi hindi naman nila, kung meron mang kasalanan si Master Gala na hindi natin alam, hindi naman nilabas sa video yun eh. Pero ito, nilabas niya to sa publiko eh. Kaya ito lang yung kukomentan ko. 'Di ba? Obligasyon niya na lahat ng mga nilalabas natin sa public, may obligation tayo lahat. So kung ito'y palalampasin natin, okay pala magkalat ako ng balita dito na bobombahin ang Mega Mall bukas. Tapos magpapanik ang tao, tapos bigla kong sabi na fake po pala 'yon, wala naman ako obligasyon na. 'Di ba, men? Lahat kasi tayo may responsibilidad tayo sa mga nilalabas natin eh. Maaring ito ay wala lang sa inyo dahil nag-i-enjoy nga kayo kamo. Paano yung mga ibang naniniwala? 'Di ba? Paano yung mga ibang legit na ghost hunters na naghihirap talaga na makakuha ng evidence, tapos itong mga to ganyan lang. Kabastusan yan sa mga legit na ghost hunters. Kaya huwag nyo sasabihin na walang inaapakan na tao. Madalas yan eh. Wala namang inaapakan. Paano yung mga yung mga legit na ghost hunters? 'Di ba? Nabababoy yung yung larangan eh. 'Di ba, men? Anyway, yan lang po masasabi ko ngayon. Maraming salamat po. Hoy, peace tayo lahat ha. Yan lang po. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan